Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Muli kayo po ay aking inaanyayahan sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Marami pong salamat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Last Sunday, I shared the message about understanding the signs of the end times. This we do in relation to the questions of the disciples about what will be the sign of the age. And our text was Matthew 24, verse 1 to 14. Now here in Matthew 24, verse 3, it says, As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming, and of the end of the age? So in this text, the disciples asked for three questions. When will these things be? What will be the sign of your coming? What will be the sign of the end of the age? Ating pong pinag-aralan noong nakaraan, yung mga tanda ng mga huling kapanahunan. Ngayon pong araw na ito, expound po natin ang ikalawang katanungan ng mga alagad tungkol po sa ano po ang magiging mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. What will be the sign of the second coming of Jesus Christ? The sign and the event of the second coming of the Lord Jesus Christ is twofold. First, He will meet the true believers in the air, based in 1 Thessalonians 4:16 to 17. This is called rapture, to be with Him before the great tribulation. So yung unang pagpapakita ng Panginoon o pagdating ng Panginoon ay bago po ng malaking kapighatian. Second, He will come with the true believers on earth after the great tribulation. Ito po yung second coming. And this is what we call the Battle of Armageddon, based on Matthew 24, verse 29 to 31, and Revelation 19, verse 11 to 16. Ngayon pong sandali, nais kong mangusap sa paksang rapture, the blessed hope. Ang rapture, ang ating pong pinagpalang pag-asa. Now, the English word rapture comes from the Latin word rapturo, which means caught up o pag-agaw. In Greek word, it is harpazo, which also means caught up o pagkuha o pag-agaw. So in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17, in the New King James Version, it says, For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Ito po ang mensahe ng pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya. So tingnan po natin ito sa Tagalog. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Sa wikang Tagalog, ngunit hindi ko ibig na kayo mga kapatid ay hindi makaalam patungkol sa mga namatay na, upang huwag kayong magdalamhati na tulad ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung naniniwala tayo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, gayon din naman bubuhayin ng Diyos ang mga sumasampalataya kay Jesus at isasama sa Kanya. Ito ay sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay at nananatili hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga namatay. Sapagkat ang Panginoon din, talatang 16, ang siyang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos, na may tinig ng pinunong anghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ito, tayo mga buhay at naririto pa ay kasama nilang aagawin sa mga alapaap upang salubungin natin ang Panginoon sa hangin o sa kalawakan. Sa gayon, makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya palakasin ninyo ang loob ng isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Purihin ang Diyos. Today,
I will share the message about the 7 facts of rapture from 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. 7 mga katotohanan tungkol po sa pagkuha ng Panginoon sa atin, sa mga totoong sumasampalataya sa Kanya. At tayo po ay makakasama ng Panginoon magpakailan paman. Ito po yung pag-asa natin. Ito po yung pinagpalang pag-asa natin. The 7 facts of rapture. First, rapture is a realization of the blessed hope of all true believers in Christ. Ang rapture po o ang pagkuha ng Panginoon ay isang pinagpalang pag-asa ng lahat ng mga totoong sumasampalataya. Kaya nga sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, it says, I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang banal na kasulatan ngayong sandali ay nagsasabi sa atin at nagbibigay po sa atin ng pag-asa tungkol sa mga taong namatay na upang hindi po tayo magdalamhati na katulad ng ibang tao na walang pag-asa. Kasi po sa iba, ang kaisipan nila tungkol sa kamatayan, kapag namatay ka na, tapos na. Hindi po. Sa mga totoong mananampalataya, ito po yung pag-asa po natin. Ito po ang mabuting balita na nagpapahayag po na may pag-asa sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po ng unang Korinto, kabanatang 15, talatang 11 hanggang 20, mula sa salita ng Diyos. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung sa mundo lang na ito tayo aasa kay Kristo at walang pagkabuhay na muli, kawawa po ang buhay natin. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kaya ito po ang pag-unawa na ipinapaalam po sa atin upang hindi po tayo magdalamhati na katulad ng iba na walang pag-asa. Ito po ang unang katiyakan o unang katotohanan, realization o pag-unawa sa isang pinagpalang pag-asa. Kaibigan, kapatid, may pag-asa kay Kristo. The second truth, ay kalawang katotohanan, is this. Rapture will manifest to those who have reliance and faith in the Lord Jesus Christ. Ang pagkuha ng Panginoon o ang pag-agaw ng Panginoon ay mangyayari o mahayag sa mga taong umaasa at sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus. Now listen carefully. The word believe in Greek is pistio, meaning to be true in the faith, in trust, and commitment to Jesus Christ. Ang ibig sabihin po kung kayo po'y naniniwala, ang ibig sabihin po, kung kayo po'y totoong sumasampalataya at naniniwala na nagtatalaga ng inyong buhay sa ating Panginoong Jesucristo, na siya'y namatay at muling nabuhay, ganun din po ang mangyayari sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Now, tingnan po natin ito. If we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring with Him those who sleep in Jesus. Tayo po ay tumasampalataya o nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y namatay at muling nabuhay, ganun din naman. Isasama niya sa Kanya, isasama ng Diyos kay Kristo yung mga natutulog kay Jesus. O sa other words, namatay kay Kristo. Tandaan po natin ito.
Ang verse na ito ay hindi nagtuturo ng soul sleep. O yung kapag ikaw ay namatay, ay matutulog ka na lamang at wala na. Hindi po. Ang verse na ito ay nagtuturo na kapag ang isang totoong mananampalataya ay namatay, para lamang siyang natutulog. Ngunit siya po ay naroroon sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin ang sinasabi ng unang Korinto, kabanatang 15, talatang 21. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din kay Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. So, ngayon pong sandali, ang mga taong sumasampalataya kay Jesucristo, sa ating Panginoong Jesus, ay mabubuhay na muli. Ito po ang katiyakan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. The first fact is the realization of the blessed hope. The second is this: that rapture will manifest to those who have reliance and faith in the Lord Jesus Christ. And third, rapture is the revelation of the word of the Lord for those who are alive and remain in Christ. Ang pag-agaw o pagkuha ng Panginoon o ang rapture ay isang kapahayagan mula sa salita ng Panginoon para sa mga taong nabubuhay at nananatili kay Kristo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. This we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep, or those who died in the Lord. Now, the word alive in Greek is zeo, meaning to have true life, to be active and full of power. Ang salitang alive ay pagiging totoong pamumuhay o pagkakaroon ng totoong pamumuhay, pagiging aktibo, pagiging makapangyarihan sa paglilingkod sa Panginoon. Sa ibang salita, pagiging maalab. Now, the word remain in Greek is perilepo, meaning to stay and to survive in the Lord. Kaya po, those who are alive and remain, the message of rapture is a revelation for them. Kukunin po ng Panginoon sa rapture ang mga taong maalab sa pananampalataya at nananatili sa Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mateo, kabanatang 24, talatang 37 hanggang 41, mula sa ang Biblia, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, at gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kaya po tayo po ay babalik sa normal. Na ang mga tao ay magbabalik sa pagkakainan, pag-iinuman, pag-aasawa, at pagsasama. Kaya nung panahon ni Noe, ganun din sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga may dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Bakit kukunin yung isa? Dahil po maalam ang kanyang pananampalataya at dahil siya'y nananatili sa Panginoon. May dalawang babae nagtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Bakit po? Sapagkat ang kukunin po ng Panginoon, yun pong maalab. Yung pong nananatili sa Panginoon. Kapag ang isa pong anak ng Diyos, ang isang taong totoong sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagiging maalab. At nagiging katulad siya ng Panginoon. Kaya ang kukunin ng Panginoon ay yung mga taong maalab sa Kanya. Katulad po ng magnet.
Ang magnet po, ang kukunin niya ay katulad niya. Ibig sabihin, kung katulad niya ang isang bagay, makukuha niya. Makukuha niya mga pako o yung mga bakal. Pero kapag ang pako o yung bakal ay may kalawang, hindi ito didikit sa magnet. Mga kaibigan, mga kapatid, ganun din po sa rapture. Ang kukunin lamang po ng Panginoon ay yung mga taong maalab na sumasampalataya sa Kanya. Maalab na naglilingkod sa Kanya at nananatili sa Kanya. Kaya nga po, merong dalawang taong pupunta sa bukid, ang isa'y kinuha, ang isa'y may iwan. Bakit siya naiwan? Kasi po, hindi siya maalab na naglilingkod sa Panginoon. Kasi po, hindi siya totoo. Kaya nga po, ang pag-aaral tungkol po sa pagtatapos ng huling panahon ay napakahalaga. Una po, upang mabigyan po tayo ng kaunawaan na hindi tayo madaya. Pangalawa po, upang tayo po'y makapaghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang kukunin niya yung mga taong naglilingkod sa Kanya ng totoo. Pangatlo, na tayo po ay maging matuwid. Kailangan po natin yan. Mga kaibigan, mga kapatid, ang rapture o ang pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya, ito po yung pag-asa natin. Na kapag tayo kinuha ng Panginoon, ito po yung katapusan ng ating paghihirap, ng ating pagsubok, ng ating kagipitan sa mundong ito. Kaya nga po ang rapture, ito po yung pinagpalang pag-asa ng mga totoong sumasampalataya sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Pang-apat po, rapture is the confirmation of the return of the Lord Jesus Christ. Ang rapture po ay ang katiyakan ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Binanggit sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. For the Lord Himself, take note of this, the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isinisigaw na utos. Ano kaya sa palagay po natin ang utos na sinasabi na yun ng Panginoon o yung kanyang sigaw? Maaring sasabihin ng Panginoon, umakyat kayo lahat dito. At meron pong malakas na tinig ng punong arkanghel at may trumpeta ng Diyos. See, with the voice of an archangel and with the trumpet of God. Ito po ang katiyakan na ang Panginoong Hesukristo ay magbabalik. Kaya po ang rapture, pag-asa po natin ito. First, rapture is the realization, pag-unawa sa isang pinagpalang pag-asa. Pangalawa po, ang rapture, ito po yung kapahayagan ng ating pananampalataya. O ito po yung mangyayari sa mga taong sumasampalataya sa Panginoon. Pangatlo po, ang rapture, ito po yung kapahayagan ng salita ng Panginoon sa lahat ng mga taong nabubuhay at nananatili sa Kanya. Sa lahat po ng mga anak ng Diyos na maalab na naglilingkod sa Kanya at nananatili sa Kanya. Pangapat po, ang rapture po, ito yung katiyakan. The confirmation of the return of the Lord. Panglima po, rapture is the manifestation of the first resurrection of the dead in Christ. Ang rapture po, ito po ay isang pangyayari na magaganap, na bubuhayin ang mga namatay. That this is the first resurrection of the dead in Christ. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. And the dead in Christ will rise first. Kaya nga pag baba ng Panginoon, pagbalik ng Panginoon, meron siyang isang sigaw. May tinig ng punong arkanghel. At may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo, mga taong sumasampalataya na naunang namatay kay Kristo, sila po ang unang bubuhayin. Po ang binabanggit sa banal na kasulatan. In 1 Corinthians chapter 15, verse 51, may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. This is the mystery. Says Paul. And he said this word, we shall not all sleep. In other words, hindi tayong lahat mamamatay. But we shall all be changed. Lahat tayo ay mababago. Sabi po ng 1 Corinthians 15, verse 52, sa wikang Tagalog, ang ganda po.
Si isang iglap, si isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta, at sa pagtunog ng trumpeta ay muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. At tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Ang rapture po ay kapahayagan, katunayan, na magkakaroon muli ng unang pagkabuhay ng muli. At ang mga taong namatay kay Kristo, mga taong sumampalataya kay Kristo, bubuhayin sila. Bibigyan sila ng panibagong katawan. Sa isang kisap mata, sa isang iglap. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible. Ang mga namatay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay bibigyan ng panibagong katawan at hindi na mamamatay. At tayo pong nabubuhay, na nananatili sa ating Panginoong Jesucristo ay bibigyan din ng panibagong katawan. Purihin ang Panginoon. Ito po ang katiyakan ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Pang-anim po, rapture is our joyful reunion with our family in the Lord. Ang rapture po ay isang malaking kagalakan ng pagkikita ng bawat pamilya na nakay Kristo. Bawat pamilyang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo noon at ngayon ay magkikita sa rapture. Sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Tayo pong nabubuhay at nananatili ay kukunin kasama ng mga namatay na mga taong sumasampalataya kay Kristo. At kakatagpuin natin ang Panginoon sa himpapawid. At tayo po ay makakasama ng Panginoon. Makakapiling ng Panginoong Jesucristo. Magpakailanman. Purihin ang Diyos. Sinabi po sa Amplified Bible, then we who are alive and remain on the earth, we who are alive and remain, tayo po na maalam na nabubuhay kay Kristo at nananatili kay Kristo sa mundong ito, will simultaneously be caught up or raptured together with them. Sabay-sabay pong kukunin. Mauuna lang po yung mga namatay. At lahat po ng mga sumasampalataya na nananatili kay Jesucristo sa ating Panginoong Jesucristo ay sama-samang magkikita sa kalawakan. Ito po ang pinakamasayang mangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pagkikita ng mga taong namatay, ng mga sumampalataya kay Kristo, at ng mga taong nabubuhay at nananatili kay Kristo, magkikita sa himpapawid kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Rapture is our joyful reunion with our family in the Lord. Purihin ang Panginoon. Pangpito, rapture is the reassurance of the word of the Lord. Ang rapture, ito po yung pagtitiyak ng salita ng Panginoon. At ang banal na kasulatan ay nagsasabi na magpalakasan po tayo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 18. Therefore, comfort one another with these words. Reassure one another with these words. Purihin ang Diyos. Ito po ang mabuting balita sa atin na ang rapture o ang pagkuha at pag-agaw ng Panginoon sa mga mananampalataya ay mangyayari o magaganap bago po ang malaking kapigatian o ang matinding kapigatian. Bago po dumating si Antikristo, bago mahayag ang Antikristo, ang lahat ng mga totoong sumasampalataya
at naglilingkod sa Panginoon ay kukunin ng Panginoon. Kaya po may panawagan po sa atin. Sinabi po sa Hebreo, Kabanatang 10, Hebrews chapter 10, verse 24. Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Ulitin ko po. Sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Huwag nating kalimutan ang pagtitipon. Wala man po tayo sa panambahan natin. Wala man po tayo sa church. Tayo naman po, ngayong sandali, ay nagkikita. Sa online preaching na ito, online service po natin, na tayo po'y magpalakasan. Na tayo po ay i-reassure ng salita ng Panginoon. Na tayo po ay manatiling maalab, totoo at nananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung challenges sa atin. Ito po yung hamon sa atin. The challenges of the rapture. So what are they? Ano po ang mga ito? Number 1, be patient. Maging mapagtiis o matyaga po tayo. Hindi natin alam kung kailan po darating ang rapture o ang pagkuha ng Panginoon sa atin. Hindi natin alam kung kailan ang pagtatapos ng panahon. Ngunit ang paalala, ang panawagan po sa atin, maging mapagtiis o mapagtiyaga po tayo. Sinabi sa James chapter 5, verse 7, kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ng pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayo magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kaibigan, mga kapatid, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin at nagbibigay sa atin ng panawagan, ng paalala, maging mapagtiis po tayo, maging mapagtiyaga po tayo, maging matibay ang ating kalooban sa lahat ng pagsubok. Tibayan ninyo ang inyong kalooban sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang ating hukom, ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawang paalala o panawagan o challenge po sa atin tungkol po sa rapture. Live in purity. Mamuhay po tayo ng malinis sa harapan ng Panginoon. Sinabi po ng 1 John chapter 3, verse 2 and 3, mula sa magandang balita, Biblia. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay naging anak ng Diyos. At lahat ng sumasampalataya na totoo kay Jesucristo ay ginawang mga anak ng Diyos. Sinabi ng kasulatan, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, magiging katulad niya tayo. Kaya nga, talatang 3, ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ang panawagan o ang challenge po sa atin tungkol po sa rapture. Una po, maging mapagtiis. Be patient. Second, live in purity. Mamuhay po tayo ng malinis. Mamuhay tayo ng totoo. Na walang bahid ng kasalanan. Sapagkat kung ano ang Panginoong Jesucristo,
sa kanyang pagdating, ganon din po ang mangyayari sa atin. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na glorified body together with the Lord Jesus Christ. And He will give that glorious body to those who live in purity. Praise the Lord. And third challenge for us, preach the word, the good news of salvation. The gospel will be preached into all the world. Isa pong tanda ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At ito po ibinibigay po sa atin na panawagan. Sinabi po ng 2 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, sinabi ni Pablo kay Timoteo, inaatasan kita. Sinasabi rin po ito sa atin, inaatasan ng Panginoon ang bawat isa po sa atin. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang siyang hahatol sa mga buhay at mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Winika rito, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Ito po ang hamon sa atin. Ito po ang challenge sa atin ngayong sandali. Una po, tayo po ay maging mapagtiis, mapagtyaga. Tayo po ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. Pangatlo po, ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ibahagi natin. Ipahayag natin na si Jesucristo ay nagliligtas at nagpapatawad. Sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1 Kabanatang 14, talatang 1. Sa panahon na ito na tayo po ay nababalisa, sa panahon na ito na tayo po ay humaharap sa mga problema at mga suliranin at krisis ng buhay. Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag mabalisa ang inyong mga puso. Nananampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Winika ng Panginoon. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako'y pumaroon at nakapaganda na ng dako para sa inyo, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ay muling babalik at kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroroon ay dumuon din kayo. Ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik. At magbabalik siya sa mga taong totoong sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya. Ngayong sandali, nais ko pong manalangin sa bawat isa. Nais ko pong muling ibigay ang pagkakataon na ito sa bawat isa. Ang Panginoong Hesus ay magbabalik sa mga taong totoo ang pananampalataya sa Kanya. Kaibigan, ibinigay sa atin ang pagkaunawa. Ibinigay sa atin ngayong sandali ang katiyakan na ang kukunin ng Panginoong Jesucristo ay ang mga taong maalam na sumasampalataya at totoong naglilingkod at nananatili sa Kanya. Ngayong sandali, nais ng Panginoong Hesus na sumampalataya ka sa Kanya. Nais ng Panginoong Jesucristo na maging totoo ka sa Kanya. Magbabalik siya. Darating ang Panginoong Jesucristo at kukunin niya ang mga totoong sumasampalataya sa Kanya. At kung nais mong maging totoo ngayong sandali sa Kanya, nais mong totoong sumampalataya at manatili sa Kanya, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, sumasampalataya ako sa iyo ng totoo mula sa aking puso, mula sa aking kalooban. Salamat po sapagkat ikaw ay magbabalik. Kukunin mo po ang mga totoong sumasampalataya
sa iyo. Kaya ngayong sandali, gawin mong totoo ang aking puso sa iyo. Gawin mong maalab ang aking puso sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Maghari ka sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at pagtutuwid ng aking buhay. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat sa mga nanalangin na nawa maging totoo po tayo. Sapagkat ang kukunin po ng Panginoon sa rapture ay ang mga totoong sumasampalataya at naglilingkod sa Kanya. Kaibigan, maging totoo ka sa Panginoon. Ngayong sandali, nais ko pong manawagan sa mga anak ng Diyos. Sinabi ng aklat ni Titus, chapter 2, verse 11, ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin ng talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya ang panawagan ng salita ng Diyos, mamuhay tayo sa mundong ito ng matino, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba, kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik. At ang panawagan ng salita ng Diyos, dahil pinagkaloob niya sa atin ang kanyang biyaya bilang mga anak ng Diyos, maging matyaga po tayo. Maging mapagtiis po tayo. Pangalawa, maging matuwid po ang buhay natin. Maging malinis po tayo. Pangatlo, ipangaral natin. Ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Gamitin tayo ng Panginoon sa mga panahong ito. Naihayag natin ang pagliligtas ng Diyos. Maging maalab po tayo. Sabi ng banal na kasulatan sa Revelation 3, verse 15, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita, sabi ng Panginoon. Kaya ang nais ng Panginoon, maging maalab po tayo. Maging matino ang buhay natin. Maging matuwid at makadiyos po tayo. Talagang totoong maglingkod tayo bilang mga anak ng Diyos. Ako po bilang inyong pastor, bilang lingkod ng Diyos, ay nananawagan sa bawat isa. Ito ang panahon na totoong maging lingkod tayo ng Panginoon. Maging totoo tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Maging matino at matuwid ang buhay natin. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay magbabalik sa mga taong naglilingkod sa Kanya ng matuwid at malinis. Ibigan, mga kapatid, ito ang panahon na maging maalab tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin. Sabihin mo, Panginoong Hesus, gawin mong maalab ang aking puso. Manatili akong totoo, matino ang buhay, matuwid ang buhay, malinis ang buhay, mapagtiis sa bawat pagsubok. Tulungan mo akong ipangaral ang mabuting balita. Maging maalab ako, Panginoong Hesus. Naihayag ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Manguna ka sa akin, O Banal na Espiritu. Pagkalooban mo ko ng kapangyarihan at katalinuhan. Marami pong salamat. Tulungan mo akong mamuhay ng matuwid at malinis. Maalab sa iyong harapan, Panginoong Hesus. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na tayo po'y naririto upang tanggapin ang mabuting balita sa ating buhay at ating ibahagi ang mabuting balita. Ngayong sandali, nais ko pong manalangin sa mga anak ng Diyos na may karamdaman o sa bawat mga tao na na-infect ng virus or infected ka ng coronavirus. Manalangin po tayo. Ikaw na may sakit at may karamdaman, ipatong mo yung kamay sa iyong ulunan. Yung kanang kamay mo at yung kaliwang kamay ay sa bahagi ng katawan na may sakit.
Maging sa dibdib mo na lamang. Sabihin mo, Panginoong Isus, pagalingin mo. Panginoong Isus, sumasampalataya ako. Ikaw ang aking manggagawa. Pagalingin mo ako, Panginoong Isus. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Ikaw ang Diyos na hindi po nalilimitahan at wala pong limitasyon sa iyo. Hindi ka nalilimitahan ng oras, ng panahon, at ng distansya. Panginoong Isus, bawat isang may sakit, bawat isang may karamdaman, ipagkaloob mo po ang kagalingan. Siya na may sakit sa kanyang ulo, Panginoon, o sa bahagi ng kanyang katawan, ipagkaloob mo ang kagalingan. Lumayas ang sakit at karamdaman sa kanya sa pangalan ng Panginoong Isus. Siya na mayroong leukemia, matanggal ang leukemia sa kanya. Matanggal ang cancer, matanggal ang lahat ng sakit at karamdaman sa mga anak ng Diyos. At ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan, ang kalakasan, ang kaginawaan ng katawan at ng pamumuhay sa bawat isa sa pangalan ng Panginoong Isus. Ang bukol ay malusaw, ang lagnat ay tumigil at mawala sa pangalan ng Panginoong Isus. Ang pananakit ng ulo ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Isus. Ang pananakit ng tiyan ay mawala sa pangalan ng Panginoong Isus. Panginoon, o Diyos, sa kapangyarihan ng iyong pangalan, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hinahakin namin ang kagalingan, ang pagpapala sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Isus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Nawa ang biyaya at kasaganaan, kabutihan, kahabagan, at kagandahang loob ng Diyos ay manahan sa inyong buhay. Ang pagpapala at ang magandang buhay ay makita at mahayag sa bawat isa. Pagliwanagin, pasilangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa at maging mapagbiyaya sa inyo. At ipagkaloob ng Panginoon ang kapayapaan sa bawat isa, na kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang kabutihan, ang kaginawaan, at ang kagandahan ng buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay manahan sa inyong puso. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay manahan sa inyong buhay at sa inyong pamilya. At ang pakikisama ng Banal na Espiritu ay manahan sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Diyos at mabuhay po kayo.